26 days old mga kaagri. Meron na siyang bulaklak. Yan. Bali ika-apat na abono natin ngayon. Medyo madamo na pero okay lang yan. May plastic mulch naman tayo. Gagawin natin dyan mga kaagri, pagkayari ng balag saka na lang tayo magdadamo. Pero ngayon abono muna tayo. Wala muna tayong ibang activity mga kaagri kundi pag-abono. Ayan. Maaraw ngayon mga kaagri kaya magandang mag-abono ngayon. Ito yung panigang natin. Bali ang iabono lang natin ngayon mga kaagri ay triple 14 lang. Dahil nakikita nyo lagi, umuulan kasi tuwing hapon dito mga kaagri, kaya naman triple 14 para hindi masyadong bumerde yung tanim natin. Kasi pag masyadong maraming nitrogen mga kaagri, yun yung dahilan kaya nangungulot siya. Kaya control lang tayo sa nitrogen. Bali hindi na muna tayo maglalagay ng sulfate. Purong triple 14 lang o 14 14 14. Ayan, ito na siya. Kahapon nga pala mga kaagri, nagdamo muna ako para pag inabunuhan malinis yung puno niya, katulad na ito. Ayan, ganyan siya kalinis kapag abunuhan natin. Meron pa rin, hindi ko naman nayaring damuhan mga kaagri, pero halos nadamuhan naman natin lahat. Ayan. Saka kung titignan nyo mga kaagri, may mga bulaklak na siyang ganyan. Etong yung ganyang stage mga kaagri, pag pumutok yan, 2 weeks na lang pitasin na yan. Pinakamatagal na yung 3 weeks. Ganyan yung sinasabi ko na pagka ganyang pumutok na, pinakamatagal na yung 3 weeks, pipitas na tayo. Kaya 26 days ngayon, bali 6 days, 4 days pa para maging isang buwan siya, plus 2 weeks, tamang tama lang mga kaagri. 45 days talagang pipitas na tayo rito. Pero hindi naman natin alam yung mangyayari, pero titignan pa rin natin. Sana makapitas na nga tayo ng 45 days. Hindi naman yung pitas talaga na maramihan, kundi halaw lang muna. Kailangan makahalaw na tayo ng 45 days dito. Lalo na bumaba naman nga rin ang siling panigang mga kaagri, kasi nga hindi ko alam kung bakit bumaba, pero dito sa amin bumaba talaga ng 90 hanggang 100 na lang dito mga kaagri. Pero okay pa yun, mahal pa rin yun. Saka kung mapapaganda naman natin, marami tayong makukuha. Ganun din, pares lang. Ikukumpara natin sa ulan ng ulan, mahal nga, pero wala naman tayong nakukuha. Kaysa sa marami tayong nakukuha, tapos medyo mura. O ganun din, pares lang yung presyo mga kaagri. Parang wala ring nagbago. Ayan. Maganda na mga kaagri, oh. Oh. Halos lahat. Ito nga pala mga kaagri, yung unang pitas natin, ganito lang siya. Ayan. Ito lang muna mauuna dyan. Ito, dito sa Y nya. Yung tayo naman kasi, pagkayari ng pitas nyan, 1 week pitasin naman na yan. Ayan, pagkayari pitasin yan, pagkayari ng 1 week mga kaagri, ito naman ang pinipitas dyan. Kaya kadalasan, kapag ka nakapitas ka na dyan,
Yung pitas mo na halimbawa, nakapitas ka ng isang bundle, yung susunod na pitas mo, dodoble na siya kasi nga doble yung nagiging kwan natin. Yung magiging sanga. Ayan, dodoble siya. Tapos halimbawa, nakadalawa ka na sa susunod, una, isa, susunod, dalawa. Susunod nun, apat mga ka-agri. Kasi ayan o, tignan nyo, kung mapapansin nyo, eto, saka yun. Ayan o, bali dalawa siya. Ayan. Magiging apat na sanga, yung isang sanga magiging dalawa. Ayan, magiging Y. Magkakaroon siya ng dalawang bunga. Tapos, magkakaroon ulit siya ng sangang ganon, magiging apat na yung dalawa, magta-times siya. Kaya magiging apat. Halimbawa, nakakadalawa na kayo, magiging times 2 ulit. Ibig sabihin makakakuan na kayo, makakaapat sa ikatlong pitas. Pero minsan mga ka-agri sumusobra doon kasi yung unang pitas ganyan katulad niyan. Unang pitas natin. Hindi naman lahat yan mapipitasan natin ng isa. Katulad niyan, hindi naman sasabay yan, ayan o. Wala pa siyang bunga. Sasabay na siya ngayon sa ibang stage. Yan. May stage kasi mga ka-agri. Unang pitas, pangalawang pitas, dito na sasabay yon, yung ganong klase mga ka-agri. Kaya hindi lang siya nadodoble, minsan natitriple siya sa ikalawang pitas tapos matitriple ulit, ganun. Pero kadalasan mga ka-agri, kung sabay-sabay nga yung tanim natin, madodoble siya. Ayan. Maganda siya mga ka-agri kapag nadadamuhan na natin. Ito naman yung sultan natin. Hanggang dito. Ang presyo nga pala ng sultan mga ka-agri ay sobrang mahal, 380 dito sa amin. Kaya naman tuwang-tuwa ako kasi ako lang yung nagsultan dito sa lugar namin mga ka-agri. Pero kasi hindi na sana ako magsusultan pero nangihinayang ako sa panahon. So sobrang mahal ng sultan. Nagtanim pa rin ako kahit na isang lata lang mga ka-agri. Ito nga, isang lata. At ang isang lata nga ay 25 na tray mga ka-agri. Ayan, ganyan lang siya. At yung tanim ko nga pala sa sultan, dikit-dikit talaga siya kaya hindi siya masyadong matakaw sa space. Kasi pagka hindi siya dikit-dikit mga ka-agri, nasusunog yung bunga niyan. At ito nga pala mga ka-agri, yung nakaka-excited na pitasan talaga. Pati naman yung panigang, syempre malapit na yung panigang. Ito kasi paihinugin pa natin kaya medyo matagal pa. Ang araw nga pala ng pitasan nito ay 55 days hanggang 60 days mga ka-agri bago ka pumitas sa sultan. Pero tingnan nyo mga ka-agri meron na ring kwan yung sultan natin, meron na rin siyang bulaklak. Ayun Kaya abonohan natin siya para hindi siya malaglag. Inisprehan ko na nga pala to ng nakaraang video ko ng Atonic saka yung ano tawag doon, yung chlorothalonil mga ka-agri, yung nakalimutan ko na kung anong kwan yun. Basta chlorothalonil yun mga ka-agri. Na daconil pala mga ka-agri, yung daconil. Ayan kung makikita nyo, ang ganda ng bulas ng sultan natin. Mukhang may pag-asa mga ka-agri sa sultan. Ayan. Kung uupo nga tayo mga ka-agri, puro sili na yung makikita natin dito sa sultan ang dami. Ito, humigit kumulang 3,000 na puno mga ka-agri, itong sultan natin. Ang isang kilo naman, kung pag malalaki mga ka-agri ay 15 to 16 na bunga. Pag malalaki, isang kilo. Kaya kung 3,000, mapipitasan natin mga ka-agri ng 3,000 na bunga. I-divide natin yun sa may 16. Sabihin na natin 20, pinakamataas na 20. Yun yung kilo na makukuha natin dito sa unang pitas. Sana ganon mga ka-agri. Madodoble naman yon sa ikalawang pitas, magiging doble ulit pagkayari ng ikatlong pitas. Ayun kaganda mga ka-agri ng sultan natin, nakakatuwang tignan.
Oh, andito ako ngayon. Anino ko mga ka-agri. Nagbibideo ako eh. Ayan. Oh. Saka maganda talagang tingnan ng sultan kasi dikit-dikit yung tanim ko nga. Ayan. Kapag namumunga na to mga ka-agri, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit dikit-dikit siya. Kung bakit dikit-dikit yung tanim ko sa sultan. Hindi naman dikit-dikit na sobrang dikit-dikit talaga. Meron siyang pagitan. Mga sandangkal na mahigit. O isang ruler na mahigit. Medyo inaalagaan ko lang to sa fungicide mga ka-agri kasi alam nyo na, utang lang tong pan natin, tong ginagawa natin, kaya kailangan talaga makabawi tayo. At inaasahan na natin na sana nakikita. Etong si kamatis nga pala natin mga ka-agri, hindi pa natin nababalagan. Ayun oh. Madamo pa rin yung puno niya. Pero patatabaan na natin siya ngayon. Kung makikita nyo naman mga ka-agri, ang ganda na ng bulas niya. Humiga na nga lang, andito yung kanya, nakaganon na siya, nakaluhod na. Pero maganda. Malapit na nga rin mamulaklak to mga ka-agri. Siguro dahil ang gagawin natin ngayon mga ka-agri, yung kwan lang. Magpapataba lang tayo ngayong buong araw. Maabonohan lang natin siya. Pagkayari nating mag-abono, bukas itutuloy na natin yung pagbabalag hanggang dito sa may sultan. Ito naman yung tutulusan natin bukas, tapos sa isang araw baka sakaling malagyan na natin ng leteng. Tapos pagkayari nun, ito naman yung gagawin natin. Ito namang ang babalagan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 7 hirela na kamatis. Kasi sayang to mga ka-agri, kasama sa gastos to eh. Ayan. Nakakatuwa nga palang magpunta sa taniman mga ka-agri kapag ganitong nakikita mo maganda yung tanim mo. Yung mga damo nga pala mga ka-agri, pinapalaki ko pa yan kasi mahirap pang paltikan ng grass cutter yan. Hindi nga pala ako nag-i-spray ng herbicide dito mga ka-agri kapag ganitong sili. Dahil itong sili maselan, makaamoy lang siya ng herbicide na yung pandamo. Nangungulot siya, kung hindi naman madali siyang magkasakit. Kaya iniiwasan natin yon. Iniiwasan na din natin yung herbicide. Kadalasan talaga grass cutter lang ginagamit ko. So ayun mga ka-agri, timplahan na natin yung kwan natin, yung sprayer natin, kung ilan yung ilalagay natin. Tara. So ito na mga ka-agri yung titimplahan natin na abono. Ang iabono natin ngayon, ito mga ka-agri, triple 14 nga lang, gaya ng sinabi ko kanina. Ito mga ka-agri, lusaw na. Ayan, dilusaw na natin to. Pag plano nyo nga palang mag-abono mga ka-agri ng kinabukasan, maglusaw na kayo ng gabi. Kasi ang triple 14, lalo na yung mga ammonium, yung mga atlas, ganyan, swire, mahirap tunawin yan, hindi agad-agad natutunaw. Nagtataka nga ako sa ibang nagde-demo o nagpapakita, nagbibideo na hindi pa tunaw yung ginagawa nila, tapos nilalagay na kaagad nila yung hindi pa tunaw na isang ligo dun sa sprayer. Hindi naman nalulusaw lahat yun mga ka-agri. Iba yung lulusawin mo muna siya sa gabi, tapos para tunaw na tunaw talaga siya. Matutunaw siguro yun mga ka-agri, halo sila ng halo sa tagalan nila. Ang ilalagay natin mga ka-agri ay yan, dalawang ganito. Dahil purong triple lang tayo, maglagay tayo ng 2 ligo lang. Yan. 2 lata ng sardinas na maliit. Ito nga ka-agri ay 1 ligo to, 1 lata ng sardinas na maliit to, ang katumbas nito. Yan, maglagay tayo ng 2. Ito mga ka-agri, pag nilagyan natin ng tubig, hindi yung lubog na lubog.
Yung sakto lang na mababasa siya. Kinabukasan, lusaw na yon. Pag siling ganyan mga ka-agri, medyo maingat dapat tayo sa abono. Kasi pagka nasobrahan tayo sa abono, ang nangyayari, nangungulot pag sobra sa nitrogen. Tapos maulanan pa, naku po, kulot na. Eto, hindi nga pala nawawala sa akin mga ka-agri itong humus, nilusaw na humus. Eto, isa to sa nagpapaganda ng tanim natin mga ka-agri, humus. Maraming klase nga ng humus, pero ang subok ko na humus yung kulay puti. Saka madali siyang tunawin mga ka-agri. Hindi, saka pag nilagay siya dyan, ayan, pakita natin. Kargahan lang natin ng isang ligo. Ito, basta isang ganito, 1.5, nilalagyan ko to ng 2 kutsarang humus. Ayan. Gagawin natin dito. Ayan. Tingnan nyo kagandahan ng humus na to mga ka-agri. Gumamit na rin ako ng ibang humus, pero ito kasi iba yung itsura niya. Yung ano tawag dito. Basta mayroon siyang itsura na maganda mga ka-agri. Ayan o. Hindi siya, yung iba kasi pag ginanyan mo, parang uling lang na lulutang-lutang. Yung, alam nyo mga ka-agri, yung, yun nga, uling na ginanon nyo, tas tubig pa rin siya, tapos, ayan, nakita nyo nakahiwalay siya. Hindi katulad dito, para siyang kape. Hindi nyo na malalaman kung nasan yung humus. At kumbaga isang face na lang yung nakikita nyo, isang mukha lang yung nakikita nyo. Yung kulay na lang ng humus, ganun. Halimbawa sa juice na lang yung nakikita nyo, hindi siya yung naghihiwa-hiwalay. Try nyo mga ka-agri na gumamit ng bang humus na hindi yung ganitong humus na puti, yung humus na iba. Kwan siya, pag ginanyan nyo, parang may uling lang siya na nakaganyan na maliliit na particles, yun, parang ganun mga ka-agri. Ito iba. Kaya sa tingin ko mas epektibo. At lagi ko naman tong ginagamit, kaya epektibo talaga. So ilalagay lang natin dito sa may wagang sprayer mga ka-agri. Tapos pupunuin na natin siya ng tubig, tapos ididilig na natin. Ganun lang mga ka-agri yung timpla natin. Ngayong ika-4 na abono. Ngayon, sa mga bago pa lang na nagtatanim ng gulay o mga hindi pa alam yung pag-abono, kung magtatanong kayo mga ka-agri, mas maganda ipakita nyo sa akin yung picture ng tanim ninyo para malaman natin kung ano ba dapat ang abono na ilalagay natin. Kasi mga ka-agri, nakadepende yan sa sa itsura ng halaman ninyo. Hindi porke ganito yung naabono ko, gagayahin nyo na mga ka-agri. Iba-iba yung itsura ng tanim natin, kaya iba-iba rin yung dapat nating iabono. Tama ba yun mga ka-agri, yung mga eksperto natin dyan? Magkakaiba tayo ng itsura ng tanim, kaya magkakaiba rin dapat yung abono na nilalagay natin. Magkakaiba yung dami, magkakaiba yung klase. Yun lang mga ka-agri, at maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe. Nakita ko nga pala mga ka-agri yung sa may subscriber ko, yung isang araw 10 yung nalagdag. Nakakatuwa mga ka-agri. Kaya mas natutuwa rin ako na mag-upload ng video at ipakita yung mga tanim ko, para sana ay ma-inspire ko nga kayo sa pagtatanim ng gulay. Ganyan lang siya. May salaan na siya mga ka-agri, dahil may mga hindi nalulusaw dito sa triple, para hindi siya bumabara dun sa may stick natin. Ayun yung ganyan, no? Ayun, no? Meron siyang hindi natutunaw. So ayun lang mga ka-agri, maraming salamat sa inyo.